Panitikan ng Visayas. Ang Kabisayaan ay isa sa mga pangkat ng pulo sa Pilipinas na mayroong napakayamang kulturang maipagmamalaki ng bawat Pilipino. Ito ay pumapangatlo sa pinakamalalaking pangkat ng pulo sa ating bansa na pinangungunahan ng Luzon at pagkatapos ay Mindanao. Ang Visayas rin ay nahahati sa tatlong malalaking rehiyon. Ito ay ang Kanlurang Visayas o Rehiyon 6, Gitnang Visayas o Rehiyon 7, Silangang Visayas o Rehiyon 8. Ang panitikan ng Kabisayaan ay isang malaking bahagi sa pagkakaroon ng pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Ito ay lumaganap sa pamamagitan ng pasalindila na sumasalamin sa kanilang pamumuhay at kultura. Ito ay mayroong iba't ibang wika gaya ng Hiligaynon, wikang Cebuano at Waray. Sa kabila ng pagkakaiba ng iba't ibang wika sa Kabisayaan, ay nagkakaisa naman ang mga ito sa diwa sa pamamagitan ng kaugalian at kultura na sumasalamin sa kanilang panitikan. Upang lubusan nating makilala ang panitikan ng Visayas, halina't ating pag-aralan ang mga panitikan mula sa Silangang Visayas o Rehiyon 8. Ang panitikan ng Silangang Visayas ay binansagang panitikang Waray dahil ito ay nakasulat sa wikang Waray at kalimitang ang wikang sinasalita ng mga tao ay Waray. May mga nagsasabi na ang bansag dapat ay panitikang Litenhon o Samarnon. Ang Silangang Visayas ay binubuo ng mga probinsya at isla ng Leyte, Samar at Biliran. Sa bahaging ito ng Visayas, ang panitikan ay karaniwang mahaba at naglalaman ng makasaysayang tradisyong makikita ito sa kanilang tigo-tigo o bugtungan, sa sinaunang balak, amoral o ismayding, tula ng pag-ibig na kadalasang inaawit, sa kanilang susumaton o pagkukwento. Ang mga anyong ito ng panitikan ay kasintanda na ng lipunan at kulturang Waray. Ang husay at lakas ng panitikang Waray ay nasa kausayan ng manunulat na lumikha ng mga parody o panggagagad na halong pang-uyam at pagpapatawa, kung kaya't ang panitikang ito ay kilala sa katapangan at husay sa pagpapatawa na nalikha sa kultura ng Irignong o sa tagayan ng kalalakihan na kung saan pinagpapasapasahan ang inuming tuba. Habang lumilikha ng awit o tula na sinasabing pinagmulan ng awiting Tong 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 Pakitong Ketong, Alimango sa Sugba. Sa kasalukuyan, ang panitikang Waray ay nasa 2 anyo, nakasulat at pasalita. Dumako naman tayo sa panitikan ng Gitnang Visayas. Sa bahaging ito ng Visayas, ang dominanteng wika at ang lingua franca ay Cebuano o Sugbohanon. Ang rehiyong ito ay may pinakamalaking populasyon kasunod ng Maynila. Binubuo ang Gitnang Visayas ng mga probinsya ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Katulad ng Silangang Visayas, mayroon din silang balak o balak, pagtula, paglalatag ng estratehiya at pagbuo ng konsepto. Mayaman din sa sinaunang anyo ng panitikan ang rehiyong ito, gaya ng tigmo o bugtong, sanglitaan at kawikaan o sawikain. Mayaman din ito sa garay o debate at duplo o patulang pagtatanghal sa lamayan, linambay o patulang dinadaan sa kilos ng katawan. Mayroon ditong balitaw o sayaw ng panliligaw na sinasaliwan ng pag-awit na paraan ng bawat tao upang pahalagahan ang buhay, pag-ibig at pakikipagkapwa.
Si Vicente Soto ang may malaking ambag sa panitikang Cebuano. Siya ang higit na nagbigay kasiglahan sa Sugilanon o maikling kwento dahil sa kanyang pagiging mapanuri at pakikisangkot sa lipunan. Itinatag niya ang suga noong 1901 na nagbigay ng malaking gampanin sa panitikang Cebuano. Pinamumunuan din ni Ramon Roses ang pagtatatag ng isang magasin na tinatawag na ang Bisaya na naging indikasyon ng pag-unlad ng panitikang Cebuano. Sa kasalukuyan, ang pag-aaral ng mga panitikang Cebuano ay isinusulong ng institusyong Cebuano Studies Center sa USC sa Cebu. Ang masinsinang pag-aaral ng panitikang Cebuanon at Cebuano ay higit na makapagbibigay ng paglilinaw tungkol sa pinagmulan ng panitikang Visayas at ang kaugnayan nito sa kasaysayan. Narito naman ang panitikan mula sa Kanlurang Visayas. Ang rehiyon 6 ay sakop ng Kanlurang Visayas at binubuo ito ng mga probinsya at isla ng Panay, Aklan, Capiz, Iloilo, Negros Occidental at ng isla ng Guimaras. Bunga ng pagtatagisan at interaksyon ng mayayamang tradisyon ng panitikan sa tatlong wika, nagkaroon ng mayamang panitikan ang Kanlurang Visayas. Ang mga wika sa rehiyong ito ay Hiligaynon, ang wika at kultura ng mga Ilonggo na naninirahan sa Capiz, Guimaras, at Negros Occidental. Kinaraya o Haraya, ang wika ng Antique at mga liblib na bayan ng Panay. Aklanon, ang wika ng Panay. Ang Kanlurang Visayas ay may katutubong panitikan gaya ng sabi o tula at awit, ambahan o pinakapayak na talata, kopla o tulang ditugma na may 2 taludtod, at ang balak o tula at isang uri ng salaysay, isang patulang usapan sa pagitan ng lalaki at babae. Ang wikang Hiligaynon ay may tinatawag na binalaybay o tula na nauuri sa iba't ibang anyo at layunin tulad ng tara, udoy, umay-umay, darayda, daragilon, gaday, at tinigbakanon. Ang horobaton o kawikaan ay isa sa pinakamaiiksing tulang katutubo. Sinasabing ang horobaton ay isa sa mga bakas ng kwentong bayan na may aral. Hindi rin mawawala sa rehiyong ito ang pagtakon o bugtong, isang laro ng salita ng mga bata at matatanda. Isang etno-epiko ang kilala at madalas na inaawit ng mga tao sa tabing ilog na Halawod sa Antique at Aklan. Ito ang Hinilawod o tulang pasalaysay na nahahati sa 3 asoy o kwento ng bayani na sina Labawdunggon, Humadapnon at Dumaladap. Ang etno-epikong ito ng Kanlurang Visayas ay may malinaw na paglalarawan sa mga ugali, tradisyon at tanawing kamangha-mangha. Ang mga mito, alamat, kwentong bayan, pabula at mga kwento ng panluloko ay kabilang sa prosang pasalaysay na tinatawag na Sugilanon. Bukod sa pag-usbong at pagpapayabong ng mga katutubong anyong pampanitikan, naging masigasig din ang ibang manunulat sa pagpapayabong ng mga anyong dinala ng mga Espanyol tulad ng komposo, komedya, sarswela, at gayon din sa pagpapaunlad sa pagkukwento.